Tatandaan natin na wala pang 5 minuto ay naaprubahan na ang 2026 budget proposal ng Office of the Vice President ni Vice President Sara. Kung noon ay pahirapan sa pag-aproba, ngayon ay inaprubahan agad ng wala pang 5 minuto. Ramdam na kasi nila ang lakas ni Vice President Sara. Kaya't kung makalabas at makauwi ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, yari talaga ang Marcos administration dahil sa lakas at puwersa ni Vice President Sara. Kung hindi naman makauwi ang dating Pangulong Duterte, dehado pa rin dito si BBM dahil mas lalong magagalit ang taong bayan. Walang win-win situation para kay BBM. Ayon pa kay Atty. Rowena Guanzon, kahit anong sabihin ng administrasyon, menos puntos sa kanila ang pagpapakulong kay Digong at nakita natin ng resulta sa Mindanao last election. Pakulong ba naman ang dating Pangulo na may highest approval rating na bihira mangyari? Now, kung makalabas yan, yari ang administrasyon dahil mas lalakas ang puwersa ni Sara. Kung hindi naman ay ganun pa din dahil mas magagalit lang ang tao. Walang win-win situation sa kanila. At kung may mangyaring masama, bandang huli, martir palabas. Anyari kay Pinoy, nung kay Cory, nung kay Lenny after Jesse, nung lalang si Marcos Sr. nagwala ang norte at maraming supporters kaya medyo nagkagulo pa no? Kultura na ng Pilipino ang pagkikidalamhati at sa eleksyon may tinatawag na sympathy votes. Kung sana dito na lang sa Pilipinas nilitis at pinakulong, edi walang problema. PRRD is so undramatic. He just signed a waiver and has forgone the chance to appear in person or even on camera as the decision on his interim release is weird. If it were me na pumayat and mukhang kawawa, I will appear and show my fellow Filipinos how I look, feel, and emaciated to further prove the point how evil this government is. Imagine if the world sees kung ano ang itsura niya dahil pinakulong ni BBM and Martin dahil sa insecurity nila sa kanya. How they gave up a
preliminary investigation for another case in the DOJ. So his lawyer will have to assist him po in that proceeding. Diretso na po tayo. Sa ngayon po, for our record validated, si Mr. Bernardo po, meron na rin pong assignment na to the extent of around 7 million pesos. Ito pa lang po. First po. This is a first. Actually, this is a portion. This is a portion of the amount. Basically, the agreed restitution amount is diba? It's something it's based, no, kasi ganito yung restitution, no, may kinikwento sila, di ba, na ito yung mga transaksyon, ito yung mga, no, based from that, no, we look at yung averments nila, statements nila na sinasabi nilang na-accumulate nila for those transactions. Kaya this is part of the 300 million committed amount for restitution only for those particular cases na minention na. Sir, sorry, clarify ko lang po. Kanino yung 300 million dapat, sir? Kay Mr. Alcantara. So for Engineer Alcantara, 300 million alone yung kailangan niyang isole na part ng restitution. Yes. Paano po, sir, yung computation? Sino po ang nagpo-compute nun? Okay, we have a panel evaluating. Diba? Medyo mathematics. So, simple lang po eh. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito. Diba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Kasama ko kasi sa mga salaysay niya eh. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. So ito po 110 million ay bahagi ng 300. Yun na po yung pwede natin sabihin sa kickback po ba yun? Mga anong pwede na? Kickback, commitment, ang ginagamit po nila ay parte ito nung but basically this would fall under amounts of money unlawfully obtained by Engineer Henry Alcantara. Sabi, ibig sabihin po ba nito yung pag-sorry nila ng pera ay pwede na po silang papasok sa statement. Bahagi po to sa mga kondisyon at, di ba? Ito, tulad do paulit-ulit na sinasabi ng Department of Justice. Kasi ito ay pagpapakita ng kanilang good faith.
Hindi kumbinsido ang ilang mambabata sa mga pahayag ni dating Congressman Zaldico tungkol sa insertion sa budget. Ang paliwanag sa naturang budget insertion nakapaloob sa confidential letter umano niko sa Pangulo na inilabas ng dating kongresista. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Zaldico ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang 7 pahinang sulat, pirmado ni Ko. Siya rito. Bagamat sinabi ni Ko na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget, gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Ko sa sulat ang umano'y 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Ko na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Kinumpirmaan niya ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ni Ko si Nooy Senate President Cheese Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH nang mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH, kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng reenacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ni Ko ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ni Ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga kontraktor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at imbestigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero, si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni Ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints before the courts so that he can also be given the due process, to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Zaldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations. But at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso. Tina Panganiban Perez, nagbabalita. Diplomatic Corps, Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II, City Councilors, Regional Directors of various national government agency, na si Ma'am Tanya Rabat, salamat kayo sa Department of Tourism, City Department Heads, Deputy Mayors, Pasko Fiesta Executive Committee, Davao City Bus Team, Davao City Bus Drivers,
Mga driver dre. Oh, pagpakan na to. Private sector, sponsors, ug fellow Dabawenyos, mayang gabi is yung tanan. So magsugod ko, magpasalamat ko sa ato ang performers karong gabi, ato silang palakpakan. Atong host, kining mga konsehal nato, pagpakan nato. O, kamo rin na magpagpara sa inyong kaugalingon. Naatay mga kugihan kaayo nato mga department heads. Kay bawo kung pagpaki po ninyo. Sa man pabor-pabor laman ni dire. Nga hardworking kaayo ato ang mga departments ato City Hall. No? So I'm very happy. Kauban ta mo on another term as acting mayor. So kinsa pa man, atong deputy mayors, naapod ato ang mga hiyas man ni sila, no? Hiyas, Reyna, ug Mutya nato atong silang pagpakan. Ug ato mga uban diha nga way mga titulo, Merry Christmas sa inyong tanan. So now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen. Since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kay nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wag tayo utang. Maunang kaya nato mo gasto, mo palit ta og mga ingon aning sakyanan para sa inyo ha. Ato man eh. So ako hangyo lang ang pinga nato ni siya, dili nato baboyon, nailhan ang mga Dabawenyo nga mga limpyado ng mga tao og responsable. So kana sa paggamit sa ato ang mga pampubliko ng mga sakyanan adto po ng buhaton. We will behave as expected of us. So mao gyud ako ang hangyo lang sa inyo ha. Dili na to daoton atong mga gamit. So ang tibuok project is moabot na sa og 70 billion. So medyo dako na siya. And unfortunately, medyo wala kayo dili aligned dili man pod aligned pero the national government is not supporting us sa ing-aning nato nga kagustuhan. Pero I think and we believe that the Dabawenyo is ready to move forward. So mana diri sa tibuok Pilipinas, if I'm not mistaken, kitas mga pinakauna, if not kita lang, ang ni-invest og ingon ani for public transportation. So congratulations to you mga Dabawenyo. Unsa pa may sunod? Dali ra man ning Pasko. Ang Pasko gani maghinatagay, di ba? So kita mga Dabawenyo na ilhanta nga mahinabangon, disiplinado,
batayan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para sabihing walang legal na batayan ang pag-impound ng light electric vehicles? Ella, naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na gagawing batayan ng Land Transportation Office o LTO sa pag-impound ng light electric vehicles o LEVs gaya ng e-trikes at e-bikes. Yung Section 73 ng Memorandum Circular 89-105 ng Department of Transportation at LTO. Nakasaad kasi doon na yung mga unregistered vehicles ay i-impound. Pero ayon sa kongresista na chairperson ng House Accounts Committee at miyembro rin ng House Transportation Panel, nakasaad sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA na para sa exclusive private use ang LEVs at hindi kailangang iparehistro sa Department of Transportation o DOTR at attached agencies gaya ng LTO. Hindi rin anya maaaring i-override ng isang memorandum circular ang isang batas. Dagdag pa nito, walang legal basis na pagbawalan at i-impound ang LEVs na gumagamit ng mga pangunahing kalsada, kabilang na ang national roads na tukoy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay dahil ayon sa EVIDA law, maaaring gumamit ng lahat ng major at local at national roads ang LEVs, mapa-private use o for hire. Nakasaad din sa batas ang paglikha ng hiwalay na lanes para sa LEVs o integration sa bicycle lanes. Gayunman, nilinaw nitong kailangang irehistro yung for-hire na LEV sa DOTR at attached agencies, gayon din sa mga lokal na pamahalaan. Kaya ang panawagan nito sa DOTR, LTO at MMDA, iabandona na ang anumang plano o polisiya para impound ang LEVs, lalo na ang para sa pangpribadong gamit. Gayon din, repasuhin ang mga polisiya para matiyak ang pagsunod sa EVIDA law.